Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Vendor ng gulay na halos 4 na buwan, ito ibang kaso naman to, binibitin daw ng isa pong kumpanya ng sasakyan para sa kanya pong biniling bagong truck. Sa wakaso, magagamit na ho niya at makatinda na ho siya ng kanyang gulay. Panoorin po natin. Martes, 25 ng Hulyo, lumapit sa Kilos Pronto si Teodora Castillo upang ilapit ang kanyang sumbong. Pinakamatagal daw po 30 days. 30 days. Dumating ang 30 days, anong nangyari? Pinuntahan po namin, ang sabi po nila 30 to 45 days. Pero bago po yon, Nadagdagan naman, 15 days pa. Dahil sa paulit-ulit na pangakong makukuha na ang kanyang biniling sasakyan, sinubukan ng Kilos Prontong tawagan ng Isuzu branch sa lungsod ng Pasig. Ngunit tumanggi ito magbigay ng opinyon ukol sa naturang problema. Kaya naman, para tuldukan ang problema, nakipag-ugnayan din kami sa Department of Trade and Industry o DTI para sa Kilos Prontong aksyon. Yung evidence, of course, your proof ng kanilang kasunduan para po mapatawag namin kaagad ang Isuzu at ito po ay nare-resolve namin within 10 days. Miyerkules, 26 ng Hulyo, Kilos Pronto ko naming sinorpresa ang Isuzu Pasig upang kunin pa rin ang kanilang panig ukol sa problema. Habang papasok ang Kilos Pronto sa conference room, agad naman kaming hinarap at inasikaso. Subalit, nakiusap ang mga ito na panatiling confidential ang diskusyon dahil wala raw sila sa posisyon na humarap sa kamera. May nais ba silang itago o pagtakpan na kamalian? Pero inirespeto ng Kilos Pronto ang kanilang hiling upang sagutin at ayusin ang kanilang ginawang problema. Sa halip, gumawa sila ng isang kasulatan na pirmado ng kanilang sales general manager na si Eric Wambanco. Dito inamin nila ang kanilang pagkakamali at pagkukulang dahil sa simula pa lamang hindi nila naipaliwanag na maayos ang proseso ng ginawang transaksyon sa biniling truck ni Aling Teodora. Nakasaad din dito na si Eric ang magiging point person ng pagsasaayos at pagta-turnover ng sasakyan. Kinabukasan, 27 ng Hulyo, ng umaga, Kilos Pronto naming tinuldukan ang problema ni Aling Teodora. Inasikaso agad ng Isuzu ang kanyang mga papeles at ilang sandali lamang ay nakuha na ni Aling Teodora ang kanyang biniling sasakyan. papasalamat po ako kay Sir Ben Tulfo at Sir Erwin Tulfo, Sir Alex Santos sa pag-aksyon sa maagang paglabas ng aming unit na NKR Isuzu. Salamat po. Ang laki naman ng susi na yun. Kaya siguro tumagal, pinagawa pa nila yung customized key pala yun. Alam mo, pare Alex, linawin lang natin. Mga tol, mga best, mga kapatid, mga kababayan. Hindi po kami anti-business dito sa Kilos Pronto. Ano po, ha? Bagkus kailangan po ng lahat ng negosyo. Yes. Patas-patas. Nakikita nyo, may mga commercial kami, mga negosyo po yan, kumpanya. Pero kung balasubas ka na kumpanya, ha? Walang hiya ka, magnanakaw ka kagaya ng co-op tulis na ito, ha? Anak, alam ko negosyo kayo. Diyos ko po naman, talagang tatamaan kayo sa amin. Kami mismo rito magsasabi sa mga kababayan natin, huwag kayong tangkilikin. Iwasan. Iwasan, Diyos ko po naman, kailangan pa bang banatan? Kailangan siguro talaga, napansin ko rito parang Alice, kailangan sundutin mo muna, banato, pahiyain mo muna para kumilos. Huwag na hong ganon. Ha? Nakakasira ho di ho ba? Tama. Kayo rin ho mawawalan.